Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2511 hanggang 2520. May isang bundok na hindi kalayuan sa Enchanted Peak, nababalot ng lilang hamog at puno ng napakaraming kulay rosas na ulap. Si Adrian, na nagmumuni-muni sa loob ng pavilion sa tuktok ng bundok, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Tumangala si Adrian sa langit kung saan umiikot ang hangin at mga ulap, at kalaunan ay itinoon ang kanyang tingin sa Enchanted Peak. Umunlad muli ang batang iyon sa loob lamang ng ilang araw. Medyo nagulat si Adrian. Nang tanggapin niya si Severin bilang kanyang disipulo, nalaman niya kay Carson na kamakailan lamang ay nakarating si Severin sa level 6 Paragon sa loob ng Grandi Uno Sect. Kahit na mas sagana ang espiritual na enerhiya sa loob ng Cave Heaven kaysa sa labas at mas malinaw ang Sky Soil Theory, ilang araw pa lamang nakakagalaw si Severin, at nakaabante na siyang muli. Labis na nagulat si Adrian, bulalas niya. Tunay ngang pinapaboren siya ng immortal na kapalaran. Napakalalim ng kanyang mga pagpapala. Marahil ay may pagkakataon akong umakyat sa immortalidad bago pa man matapos ang aking buhay. Ilang araw na siyang nandito at hindi niya ako dinadalaw kasama ang asawa at mga anak niya. Tinatrato niya ako na parang isang tagalabas. Bulong niya, hinaplos ni Adrian ang kanyang balbas at kumuha ng communication token para kontaken si Severin. Samantala, si Severin, na nasa training room sa Enchanted Peak, ay pinanood ang kanyang hininga na naging hangin at ang kanyang pagbuga ay naging kulog, tumatagos sa kawalan, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Sinuri niya ang kanyang katawan gamit ang espiritual na kamalayan, at nakita niya ang walang katapusang sentro ng enerhiya na kumikinang sa nakasisilaw na gininto ang liwanag. Ikinuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at sumugod, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Ang dumadagandong na dugo at enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan at pinunit ang kawalan sa harap niya. Labis ang tuwa ni Severin nang maramdaman niya ang hindi maintindihan at malalim na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Pakiramdam niya na kung makakaharap niya muli sina Drake at Gresham, hindi lamang siya makakalaban kundi mapapatay pa ang mga kababalaghang ito sa loob ng 100 galaw. Matapos magmasid sandali, binawi ni Severin ang kanyang tingin at tumayo. Pagkatayo niya, ang communication token na nakasabit sa kanyang baywang ay nanginginig. Dinaanan niya ang token gamit ang kanyang espiritual na kamalayan at hindi niya napigilan ang sarili na mapangiti ng mapait habang naririnig ang mensahe mula kay Adrian. Abala ako sa paninirahan o paglilinang simula nang nandito ako at wala akong oras para dalawin si Diane at ang iba pa para dalawin si Adrian. Dahil kinontak siya ni Adrian, siguradong hindi ito babaliwalay ni Severin. Agad siyang tumayo at lumabas ng training room, balak niyang isama ang kanyang mga asawa at anak para makipagkita kay Adrian at magtanong tungkol sa ilang mga pagdududa sa kanyang cultivation. Pagpasok niya sa looban, maririnig ang malinaw na boses ni Diane. Binabati kita muli sa iyong pag-unlad, Severin. Si Diane, na nakaupo sa patio at umiinom ng tsaa, ay napangiti nang makita niyang lumabas si Severin mula sa kanyang pag-iisa. Sa tabi niya, tumingin din sina Gilda, Sheila at Sofia. Bagamat alam nilang namumukod tangi ang talento ni Severin, labis pa rin silang nagulat sa pagsulong na ito. Total, ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang huling umakyat si Severin sa level 6 Paragon. Sa kabilang panig ng patio, si Celine, na naglalaro, ay tumakbo palapit ng may kasabikan nang makita niyang lumabas si Severin. Tatay, ang galing mo. Sumulong ka na naman. Ibinuka ni Little Celine ang kanyang mga braso at tumalon papunta sa leeg ni Severin, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Humagalpak ng tawa si Severin sa kanyang mga sinabi. Napansin niya na ang cultivation ni Celine ay bumuti rin ng malaki kumpara sa ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, hindi na siya nalalayo sa pag-abot sa level 5 Supreme Saint. Kinurot niya ang pisngi ni Celine at buong pagmamahal na pinuri. Kamangha-mangha rin si Celine. Sa tingin ko ay makakarating ka agad sa level 5 Supreme Saint, at maaabutan mo ang nanay mo. Napuno ng tunay na kaligayahan si Celine nang purihin siya ng kanyang ama. Ngumiti si Diane at sinabing, "Sige, pareho kayong halimaw. Matagal na kaming nagsusumikap para sa cultivation, at ngayon,
kahit si Celine ay nakakahabol na. Bagamat nagrereklamo siya, may ngiti sa mukha ni Diane, lalo na nang tumingin siya kay Celine, ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Severin dahil hindi niya may kakaila na ang talento ni Celine ay talagang mas mahusay kaysa sa kanyang mga asawa. Noong kakaabansado pa lamang niya sa pagiging Supreme Saint at pag-activate ng Celestial Body, ikinagulat ito ni Oscar, na personal na kinuha si Celine bilang kanyang disipulo. Pagkatapos ng ilang buwan ng paggabay, ang talento ni Celine ay nagsimulang unti-unting sumikat, nakahawig ng kanyang hitsura noong siya ay nasa antas ng Supreme Saint. Pagkatapos ng pag-uusap sa kanyang pamilya, ipinahayag ni Severin ang kanyang intensyon na dalhin ang lahat upang bisitahin si Adrian. Nang malaman na bibisitahin nila ang master ni Severin, isang kalahating immortal, kinabahan sina Diane at ang iba pa. Huwag kang mag-alala, napakabait ng master. Tiniyak sila ni Severin. Pagkatapos nito, pumailang lang siya sa himpapawid, at ang dumadagandong na espiritual na kapangyarihan ay nagangat ng mga ulap sa isang lumilipad na bangka upang dalhin ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay nakarating sa isang matayog na bundok na nababalot ng lilang ambon at puno ng mga malarosas na ulap. Dahan-daang inilapag ni Severin ang mga ulap sa plaza ng tuktok, pagkatapos ay binuksan ang depensibong pormasayon gamit ang isang token at dumiretso sa loob. Si Adrian, na nagmumuni-muni sa patio, ay naramdaman ang pagbabago-bago ng pormasayon na pinapagana at alam niyang dumating na si Severin. Tumayo siya at marahang ikinumpas ang kanyang kamay, ang kapaligiran sa patio ay lubhang nagbago. Hindi mabilang na buhangin at mga bato ang nagtagpo sa harap niya, na bumubuo ng isang mesa at mga upuan na bato. Pagkatapos gawin ito, nakipag-usap si Adrian kay Severin sa pamamagitan ng banal na sentido. Halika rito. Sa pagsunod sa gabay ni Adrian, pinangunahan ni Severin ang kanyang pamilya at naglakad papunta sa patio. Yumuko siya at sinabing, "Masayang makita ka, Master." Si Adrian, na nakaupo sa isang bangkitong bato, ay bahagyang tumango at ngumiti. "Umupo ka." Dahan-daang dinaman ni Adrian ang hangin, at isang palayok ng mainit na tsaa ang agad na lumabas mula sa mga bitek sa kawalan, lumutang sa harap ng dalawa. Ang umuusok na tsaa, na puno ng mayamang espiritual na enerhiya, ay pumuno sa mga tasa sa mesang bato. Magaling. Umasenso ka ulit sa loob lang ng ilang araw. Matapos maglapag ng isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ni Severin, bahagyang sumulyap si Adrian at saka ngumiti. Pero huwag kang maging kampante. Kailangan mong palakasin ang iyong pundasyon. Kung hindi, magdurusa ka ng husto kapag sumulong ka sa Supreme Paragon sa hinaharap. Oo, naiintindihan ko, Master. Tumango si Severin bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, itinaas ni Adrian ang kanyang ulo at tumingin kay Diane at sa iba pa. Sa ilalim ng seryosong titig ni Adrian, pakiramdam nila ay sinusuri sila ng langit at lupa, nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Bumalik sila sa kanilang katinoan pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na nagsaludo sina Diane at ang iba pa. Ginagaya rin ni Celine ang mga kilos ng kanyang mga magulang, yumuyuko at sumasaludo. Masayang makita ka, Master. Natawa si Adrian nang makita ang pilyong anyo ni Celine. Pumalakpak siya at kinuha ang isang pulse Ares na naglalabas ng kulay rosas na liwanag mula sa kanyang singsing at sinabing, "Ang bagay na ito ay gawa sa glaze na kulay milenyo at star iron. Isa itong pambihira at dekalidad na espiritual na kayamanan. Ibibigay ko ito sa iyo. Isang kayamanang espiritual na may mataas na kalidad." Hindi na ignorante si Celine sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Alam niya ang kahalagahan ng kayamanang espiritual na may mataas na kalidad. Nang malaman niya kung ano ang pulse Ares na kinuha ni Adrian, labis siyang natuwa at yumuko bilang pasasalamat. "Salamat po, Master, napakabait ninyo." Masayang sabi niya. Mainit na ngumiti si Adrian. Para sa isang matandang tulad niya na nabuhay ng libu-libong taon, ang buhay ay maaaring ginugol sa pag-iisa sa paglinang o pag-iisip kung paano aakyat sa immortalidad. Ang kanyang mga araw ay lubhang nakakabagot. Ngayon, kasama si Celine, mas masaya at mas kaaya-aya ang kanyang pakiramdam.
Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 bote ng alchemical pills mula sa kanyang spatial ring at iniabot ang mga ito kay Dayan at sa iba pa at sinabing, dahil lahat kayo ay mga asawa ni Severin, hindi ko maaaring paboran ang isa kaysa sa isa. Narito ang regalo. Ito ang mga moonlight pills. Gawa ang mga ito mula sa lunar dew at mga halamang gamot na mula sa 10,000 taon. Ayon sa klasifikasyon sa Grundy Uno Sacred Land, ang isang level 5 Supreme Saint ay maaari lamang maging mga inner disciples. Hindi man lang sumulyap si Adrian sa mga tunay na disciples. Dahil kay Severin, si Dayan at ang iba pa ay nakatayo sa harap niya. Nang malaman ang kahalagahan ng moonlight pills, sinenyasan ni Severin si Dayan at ang iba pa na tanggapin ang mga ito. Kasabay nito, nagpasalamat siya kay Adrian at sinabing, salamat sa iyong kabutihang loob, Master. Maraming mga Regalong pambati, kabilang ang mga espiritual na kayamanan at mga tableta, na mas mainam pa kaysa noong siya ay nasa Grundy Uno Sect. Bahagyang ngumiti si Adrian. Pagkatapos humigop ng mainit na tsaa sa kanyang kamay, sinabi niya, naabot mo na ngayon ang level 7 Paragon. Sa ibang sekta, maaari ka pang maging isang Saint man. Pero ngayong naging disipulo na kita, natatakot ako na ang posisyon ng Grundy Uno Saint man ay hindi mo na maabot. Nakinig ng mabuti si Severin at sumagot. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Hindi niya masyadong pinahahalagahan ang mga ganitong karangalan. Sa tulong ni Adrian, halos lahat ng bagay ay kaya niyang gawin sa sagradong lupain. Kahit si Amethyst ay kinailangang tawagin siyang Uncle Master ng may paggalang. Paano maihahambing ang posisyon ng Saint man dito? Tumawa ng malakas si Adrian nang makita ang kalmado at hindi mapagpanggap na ugali ni Severin, at mas lalo pa niya itong minahal. Ang mga pinapabore ng immortal na kapalaran, sa usapin ng talento at ugali, ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong kababalaghan. Pinagsasama ang eksena mula sa Enchanted Peak ilang araw na ang nakalipas at ang level 7 Paragon Aura ni Severin, tanong ni Adrian. Matagumpay mo bang nalinang ang banal na kasulatan? Ipinaliwanag ni Severin ang tungkol sa kanyang paglinang ng Dharma Energy. Nang malaman niyang matagumpay na nalinang ni Severin ang Dharma Energy sa loob lamang ng ilang araw, nagulat at namangha si Adrian sa kanyang nagawa. Ang Dharma Energy ay isang banal na pamamaraan sa antas celestial. Kahit ako ay gumugol ng ilang buwan sa pag-unawa nito noon. Matagumpay mo itong nalinang sa loob lamang ng ilang araw. Isa kang tunay na halimaw. Pagkatapos sabihin ito, bumantong hininga si Adrian, nakaramdam ng inggit. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmumuni-muni, nagpatuloy si Adrian. Nabalitaan ko kay Carson na hindi ka lang mahusay sa alchemy, kundi mayroon ka ring ilang mga nagawa sa swordsmanship. Tumanggaw ng tapat si Severin at sinabing, oo, totoo. Noong umalis ako sa Grundy Uno Sect, kaka-promote ko lang bilang isang 7th grade high-rank alchemist, at halos hindi ko pa nahawakan ang swordsmanship. Dahan-daang ang tumanggaw si Adrian. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, bagamat narating ko na ngayon ang kaharian ng kalahating hakbang na immortalidad, ang aking pag-unawa sa alchemy ay hindi pa malalim. Wala akong gaanong maituturo sa iyo sa aspetong iyan. Bahagyang tumanggaw si Adrian at hinaplos ang kanyang balbas, aniya. Kahit na isa na akong kalahating immortal ngayon, wala pa akong malalim na pag-unawa sa alchemy, kaya wala akong masyadong maituturo sa iyo. Bagamat si Adrian ang elder ng Grundy Uno Sacred Land, hindi siya kilala sa kanyang kasanayan sa alchemy. Hindi siya nakapagbigay ng gaanong tulong kay Severin pagdating sa alchemy. Gayunpaman, kahit wala siyang malalim na pag-unawa sa alchemy, narito si Heath, isang 9th grade alchemist. Kaya, hindi nag-alala si Adrian tungkol doon. Binago niya ang usapan at sinabing, ngunit tungkol sa kasanayan sa pag-espada, ang nagtatag ng Grundy Uno Sacred Land na si David Skulling ay nag-iwan ng isang batong tableta para sa kasanayan sa pag-espada. Ito ay iniwan ni David noong siya ay umakyat sa immortalidad. Kung maaari mong manahin ang sword wheel mula rito, maaaring malaki ang maitutulong nito sa iyong kasanayan sa pag-espada. David Skulling. Medyo nagulat si Severin nang marinig ito. Sa pagkakaalam niya, si David ay isang kilalang sword grandmaster mula 80,000 taon na ang nakalilipas.
Ang kanyang swordsmanship ay napakahusay at pambihira. Kung mauunawaan ni Severin ang alinman dito, marahil ay lubos nitong mapauunlad ang kanyang swordsmanship. Agad na naging interesado si Severin. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagtanong. Maaari ko po bang malaman kung saan matatagpuan ang batong tableta para sa swordsmanship, Ginoo? Hahaha. Napaka-insensitive mo. Tumawa ng malakas si Adrian. Ang batong tableta ng swordsmanship ay matatagpuan sa loob ng ikalawang bundok, at maaari kang pumunta doon anumang oras. Sa loob ng 10,000 taon, kakaunti ang nakakaintindi sa sword wheel mula sa Legacy Stone Tablet ni David. Siyempre, mas may tiwala si Adrian kay Severin kumpara sa iba. Mabuti na lang at si Severin ay pinaburan ng immortal na kapalaran, na nagpapatunay na ang kanyang talento at ugali ay namumukod-tangi. Pagkatapos humigop ng tsaa, mahinahong tinanong ni Adrian si Severin. Ngayong naabot mo na ang level 7 Paragon, napag-isipan mo na ba kung aling landas ang tatahakin mo sa hinaharap? May balak ka bang umakyat sa immortalidad, o may balak ka bang bumuo ng sarili mong landas? Para makaangat sa Royal Paragon, dapat maunawaan ng isang Paragon Cultivator ang katotohanan ng martial arts at pinuhin ito sa loob nila. Malapit na si Severin sa Royal Paragon, kaya itinanong ito ni Adrian. Iba-iba ang katotohanan ng martial arts, mula sa swordsmanship hanggang sa alchemy at maging ang sining ng 5 elemento. Total, maraming paraan para makaakyat sa immortalidad. Gayunpaman, kung ang pundasyon ay hindi matibay sa antas ng Royal Paragon, magiging lubhang mahirap na makaakyat sa immortalidad sa hinaharap. Pinag-isipan ni Severin ang tanong ni Adrian. Ang mga Paragon ay nagtatayo ng mga tulay sa pagitan ng langit at lupa, hinihigop ang kapangyarihan ng langit at lupa, nauunawaan ang tunay na kahulugan ng martial arts, at pinipino ang loob. Nauunawaan ng mga Royal Paragon ang katotohanan ng martial arts at humuhubog ng kanilang sariling mga landas. Bagamat taglay ni Severin ang asensya ng tunay na immortal sa kanyang katawan, na magbibigay daan sa kanya upang agad na sumulong at umakyat sa immortalidad, hindi niya ito matanggap. Total, mayroon ng mga nauna. Sa presensya ng asensya ng tunay na immortal, maaaring umakyat si Severin sa immortalidad sa loob lamang ng 100 taon. Gayunpaman, ibang usapan na ang nangyari matapos umakyat sa immortalidad. Hindi niya matanggap ang katotohanang maaaring makulong siya sa isang partikular na kaharian habang buhay. Bukod pa rito, ang celestial na nilalang mula pa noong unang panahon ay nasugatan at dinuraan ang immortal na asensya ni True nang labanan niya ang extraterritoriality celestial demon, maaaring hindi sapat ang lakas ng kanyang mga landas. Matapos ang maingat na pag-iisip, huminga ng malalim si Severin at seryosong sinabi. Balak kong bumuo ng sarili kong landas, Master. Bagamat tila maganda ang landas ng mga nauna, maaari itong magligtas sa mga dekada ng pagsusumikap, na nagpapahintulot sa kanya na malampasan ang mga kapantay at makamit ang walang kahirap-hirap na tagumpay. Gayunpaman, ayaw ni Severin na sumunod sa kanilang mga yapak. Kahit wala ang asensya ng tunay na immortal, ang kanyang perpektong chaotic constitution at ang pinaikling Chaos Bones ay sapat na upang itulak siya patungo sa immortal na kaharian. Ang pagsipsip at pagpino sa asensya ng tunay na immortal ay maaaring magpaikli sa kanyang oras ng paglilinang, na magdadala sa kanya sa immortal na kaharian sa loob lamang ng 100 taon o higit pa. Ngunit ano ang kapalit? Hindi pa kasama kung angkop ang landas na ito kay Severin, kahit na angkop ito, maaari siyang matigil habang buhay pagkatapos maging isang immortal. Iyon ay isang kabayaran na hindi matatanggap ni Severin. Tumingin si Adrian kay Severin nang walang ekspresyon ang mukha. Matapos makatitig kay Severin ng ilang sandali, biglang humagalpak ng tawa si Adrian. Hahaha. Alam kong hindi ako nagkamali sa paghusga sa'yo. Hindi ka naman naimpluwensyahan ng immortal na kapalaran na ito. Ang ngiti ni Adrian ay tunay. Lubos siyang nasiyahan sa pagsubok na ito. Ang tunay na immortal na diwa sa Starry Sky Battle Space ay tunay ngang isang immortal na kapalaran, na umaakit sa hindi mabilang na mga Elder at Supreme Paragon sa loob ng Blue Realm. Gayunpaman, hindi talaga iyon kailangan ni Adrian. Kung hindi,
Malamang ay naaga na niya ito noong nakuha ng Old Wako ang tunay na asensya ng immortal mula sa Starry Sky Battle Space daan-daang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos tumawa, tumikim si Adrian at sinabing, "Dahil gusto mong gumawa ng sarili mong landas, mayroon ka na bang mga palatandaan ngayon?" Mapait ang mukha ni Severin nang marinig niya ito. Napakahirap hamukay ng sarili niyang landas. Kadalasan, pagkatapos na ma-activate ng isang Paragon ang tulay sa pagitan ng langit at lupa, at masipsip ang kapangyarihan ng langit at lupa, susubukan niyang unawain ang tunay na kahulugan ng martial arts. Gayunpaman, walang ideya si Severin kung paano siya makakarating sa level 7 Paragon. Umiling siya at sinabing, "Hindi pa." Marahil ay nahulaan na ito ni Adrian, bahagyang ngumiti siya at sinabing, "Kung gayon, hayaan mong bigyan kita ng ilang lektura ngayon at tingnan kung gaano mo kayang maunawaan." Ngumiti si Adrian, at umalangaw agad ang malalim niyang boses pagkatapos. Ang kataas-taasang teorya ng langit at lupa ay nasa loob ng pilosopiya. Ito ang manifestasyon ng mga batas at tuntunin. Tayong mga cultivator. Ang kanyang mga lektura ay walang kahanga-hangang penomena, ni nakasisilaw na mga tanawin ng mga bulaklak sa langit o mga gininto ang lotus na sumasabog mula sa lupa. Ngunit para kay Severin, ito ay parang sinaunang tinig ng dakilang pilosopiya na umaalingaw mula sa malayong nakaraan. Samantala, ang maliit na patak ng asensya ng tunay na immortal sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya ay biglang sumabog sa isang maliwanag na lilang gininto ang liwanag, na nagliliwanag sa sentro ng enerhiya. Sa ibabaw nito, mayroong hindi mabilang na mga mabituing anino at mga sinag ng liwanag na bumaba mula sa langit, na dumadaloy sa mga paa at kamay at buto ni Severin. Kasabay ng pag-agos ng kapangyarihan, ang kaluluwa ni Severin ay lumayo, at ilang banal na kadena ng kaayusan ang lumitaw sa loob ng patak ng asensya ng tunay na immortal. Ang umuusbong na aura ng teorya ng langit at lupa ay sumaklaw sa buong sentro ng enerhiya, na parang ang buong universo ay walang mga lihim sa harap niya, na agad na inilulubog si Severin sa kaliwanagan. Kasabay nito, ang aura ni Severin ng level 7 Paragon ay lalong lumakas sa labas. Sa isang iglap, pumailang lang siya sa kalangitan at dumiretso sa mga ulap. Ang walang ulap na kalangitan ay napuno ng pagsabog ng mga malarosas na ulap. Hindi mabilang na mga lilang hamog ang bumaba mula sa kalangitan, umiikot sa katawan ni Severin. Sa sandaling ito, ang aura ni Severin ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na nakaharap sa langit at lupa, dala ang isang mar-angle na momentum na nagpapanginig sa kaluluwa ng isang tao at nagpapakilig sa anit. Bahagyang nakanganga sina Dayan at ang iba pa sa malapit nang makita nila ito. Si Celine, lalo na, ang bumulalas at nagtanong kay Adrian. "Anong nangyayari sa tatay ko?" Pinigilan ni Adrian ang pagtawa at dahan-daang sinabi, "Ha ha ha. Huwag kang mag-alala, Celine. Kasalukuyang sumasailalim sa kaliwanagan ang tatay mo." Pagkatapos sabihin ito, hindi napigilan ni Adrian ang sarili na huminga ng malalim. Hindi niya inaasahan na agad na makakamit ni Severin ang kaliwanagan sa pamamagitan lamang ng kaunting paglelektayer tungkol sa pilosopiya. Ang talentong ito ay nagpainggit at nagseselos sa kanya. Para sa mga ordinaryong cultivator, kahit para sa mga Royal Paragon, ang pagkamit ng kaliwanagan ay napakahirap. Kung hindi magkakaroon ng napakaraming cultivator na may iwan sa level 9 Paragon, na hindi makakaakyat sa Royal Paragon. Nadama ni Adrian na kapag natapos na ang kaliwanagan, hindi magtatagal at magiging Royal Paragon si Severin. Malapit na ang kasaganaan ng Grundy Uno Sacred Land, at abot kamay ko rin ang aking pag-akyat sa immortalidad. Tuwang-tuwa si Adrian. Habang lumilipas ang panahon, mabilis na nabalot ng aura ni Severin ang buong patio at kumalat pa nga sa mga nakapalibot na bundok. Sino man sa Kapaliger ang ito ay makakaramdam na mas malinaw ang kanilang mga isipan at mas maliksi ang kanilang mga iniisip. Lalo na si Dayan at ang iba pa, naramdaman nilang lahat na tila lumuwag ang mga hadlang sa kanilang pagkamit. Tuwang-tuwa sila, at agad silang umupo upang magnilay-nilay. Naunawaan agad ni Adrian ang nangyayari. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang humawak sa langit. Sa isang iglap, gamulong ang mga ulap sa kalangitan at sa loob ng libu-libong milya,
ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay kinontrol ni Adrian at dinala. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong patio ay nabalot ng masaganang espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiyang ito ay naging ambon, napakakapal na halos maging mga patak, na bumabalot sa ilang mga babaeng nagsimula ng mag-cultivate. Sa sandaling ito, halos kalahati ng espiritual na enerhiya ng buong cave heaven ay nagtagpo sa patio. Sa ganitong siksik na espiritual na kapaligiran, naramdaman ni Dayan na tuluyang lumuwag ang bottleneck sa loob ng wala pang isang iglap, at ang level 8 Supreme Saint ay malapit na. Pagkatapos, ang apat na babae ay sumulong ng paisa-isa. Maging si Celine, na kagagaling lang mula sa pag-iisa, ay bumuti ng malaki sa ilalim ng mayamang espiritual na enerhiyang ito at ng impluwensya ng pilosopiyang nagmumula kay Severin. Kasabay nito, habang nagpapaliwanag si Severin, ang kanyang isipan ay tila nasa isang malawak na sansinukob, na may walang katapusang mga bituin na nagliliyab sa liwanag, mabilis na sumusulong sa kanyang nakamit. Mula sa simula ng kanyang nakamit, hanggang sa pagpasok sa Sky Blue Sect, hanggang sa pagdating sa Blue Realm, lahat ng bagay ay kumislap sa isipan ni Severin na parang isang pelikula. Habang inaalala ang mga labanan sa mabituing kalangitan, inaalala ang kalooban ng Chaotic Sword Shadow, sa wakas ay napagtanto ni Severin kung ano ang kanyang landas. Si Severin, na naliwanagan na, ay nakakita ng hindi mabilang na ilusyon ng banal na kadena ng kaayusan na nabasag sa kanyang isipan, na nag-iiwan lamang ng isang maliit na punto ng liwanag. Ang liwanag na ito ay nahulog sa kawalan at dumating sa kanyang sentro ng enerhiya, at agad na lumaki bilang isang matayog na puno. Pagkatapos, ang kanyang sentro ng enerhiya ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Hindi na ito isang espasyo lamang para sa pag-iimbak ng espiritual na enerhiya at mana. Nagsimulang lumitaw ang lupa, langit, at mga lawa. Ang sentro ng enerhiya ni Severin ay unti-unting nabago sa isang tunay na maliit na mundo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Severin na mas malinaw kaysa dati ang mga tuntunin ng langit at lupa. Sa ilalim ng kanyang tingin, ang gininto ang parang dagat na sentro ng enerhiya ay nanginig ng marahas. Ang ilusyonaryong kalawakan na binago ng Sky High Point ay sumabog na may walang katapusang liwanag ng mga bituin at tumaas sa kalangitan. Hindi mabilang na banal na kadena ng kaayusan ang lumabas mula sa kawalan, mabilis na umusbong sa loob ng sentro ng enerhiya. Ang mga marahas na pagbabago sa kanyang sentro ng enerhiya ay nagpang-inig sa kaluluwa ni Severin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pananabik. Ito ang Inner Heaven and Earth Path na inilarawan sa The Book of True Void Enlightenment. Ilang sandali lang ang nakalipas, pinag-iisipan pa rin ni Severin kung aling landas ang tatahakin sa hinaharap. Taglay niya ang asensya ng tunay na immortal, at ang kanyang kasanayan sa pag-espada ay naliwanagan. Gayon din, siya ay lubos na may talento sa alchemy. Kung gagamitin niya ang lahat ng mga banal na pamamaraan na kanyang nakamit, marami siyang iba't ibang landas na tatahakin. Halimbawa, ang kasanayan sa pag-espada, alchemy, ang pilosopiya ng Year of Fire mula sa Lotus Wildfire, kidlat at pilosopiya ng kalawakan. Sa sandaling nalilito pa rin siya kung ano ang pipiliin, ang asensya ng tunay na immortal ay sumabog na may matataas na banal na kadena ng kaayusan, at pagkatapos ay nahulog si Severin sa yugto ng kaliwanagan. Sa yugto ng kaliwanagan, tila nasaksihan ni Severin ang sinaunang estado ng sansinukob ng unang lumitaw ang kaguluhan. Pagkatapos, isang magandang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Batay sa kanyang kaliwanagan, pinaunlad niya ang Year of Philosophy sa asensya ng tunay na immortal tungo sa isang binhi ng mundo, na nagugat sa kanyang sentro ng enerhiya. Sa wala pang isang dosenang paghinga, ang binhi ng mundo ay lumaki at naging isang matayog na puno, na mabilis na lumawak ang kanyang sentro ng enerhiya. Sa sandaling ito, ang kanyang sentro ng enerhiya ay tila naging isang totoong mundo. Tumaas ang langit, kasabay ng paglitaw ng maraming Nine Heavens Gale at mga black hole. Lumaki ang lupa, at lumitaw ang hindi mabilang na elemento. Umangat ang malinaw na enerhiya, na bumubuo sa asol na langit, puting ulap, bituin, at buwan, habang ang malabong enerhiya ay bumababa, naging mga bundok, ilog, kagubatan, at karagatan.
Ang gininto ang mana na orihinal na pumuno sa kanyang sentro ng enerhiya ay naging kapangyarihan ng langit at lupa, sumanib sa bagong silang na mundong ito. Kumabog ang puso ni Severin at namula ang kanyang mukha sa pananabik. Nagsisinungaling siya kung hindi siya nasasabik tungkol dito. Ang kanyang sentro ng enerhiya ay naging isang mundo na ganap na nagbukas ng landas patungo sa Royal Paragon para kay Severin. Habang tinitingnan ang umuusbong na espasyo ng kanyang sentro ng enerhiya, nakaramdam si Severin ng labis na tuwa sa kanyang puso. Hahaha! Ito pala ang daan ko. Karaniwan, para ang isang cultivator na Paragon ay makasulong at maging isang Royal Paragon, dapat nilang pinuhin ang tunay na kahulugan ng kaliwanagan at magukit ng sarili nilang landas. Kung isinasaalang-alang ang pag-akyat sa immortalidad sa hinaharap, hindi maaaring gayahin ang iba at sundin ang parehong landas. Iyon ang dahilan kung bakit naging matatag at determinado si Severin sa pagtangging pinuhin ang asensya ng tunay na immortal nang tanungin siya ni Adrian kanina. Gusto niyang iwasan ang nakakahiyang sitwasyon ng kawalan ng daan pasulong pagkatapos ng mabilis na pag-akyat sa immortalidad. Sa makatuwid, determinado siyang tahakin ang landas ng kaliwanagan, na nagbabalak na magukit ng sarili niyang landas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang asensya ng tunay na immortal ay sa huli ay tutulong sa kanya sa kritikal na sandali ng kaliwanagan. Ang kadalisayan ng Philosophia ay nawasak, sumanib sa kaliwanagan ni Severin upang maging isang binhi ng mundo at pinaunlad ang sentro ng enerhiya tungo sa isang mundo. Sa wakas ay napagtanto ni Severin na ang kanyang landas ay nasa loob ng The Book of True Void Enlightenment. Noong mga araw, nang makuha ni Severin ang aklat ng mga teknik sa pagsasanay ni Ryan Morse, ang Wildfire Royal Paragon mula sa mga guho ng Royal Paragon sa Arctic Heights, hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Kahit na natutunan niya na ang teknik na ito ay naiiba sa kung paano sumulong ang ibang mga cultivator upang maging Royal Paragon, bahagyang namangha lamang si Severin sa pambihirang talento at kamangha-manghang pananaw ng Wildfire Royal Paragon. Nagawa niyang lumikha ng isang napakagandang landas sa pagtatapos ng kanyang buhay. Ngunit sa wakas ay natanto ito ni Severin ngayon sa gitna ng kaliwanagan. Ang landas na matagal niyang hinahanap ay nasa harap niya. Ang kanyang sentro ng enerhiya ay mabilis na umunlad at naging isang langit sa kuweba, kung saan ang kalangitan ay unti-unting lumilitaw at umaabot ng milya-milya. Lumitaw ang mga bundok at ilog. Kumikinang na mga lawa na nabuo mula sa kahalumigmigan, na tumatakip sa lupain, na lumilikha ng mga lawa at malubog na ilog. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang mabuo ang buong mundo. Lumiwanag ang mga bituin sa kalangitan, hindi mabilang na mga batis ng banal na kasulatan ng pilosopiya ang lumitaw mula sa kalawakan, kalaunan ay nawala sa mundo ng walang bakas. Habang nararamdaman ni Severin ang eksena, huminga siya ng malalim at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, malayo pa ang pagbabago tungo sa isang tunay na mundo. Naisip ni Severin ang sarili, medyo nanghihinayang. Pagkatapos ay humiling siya at naramdamang naging masyadong hindi makatotohanan ang kanyang ginagawa. Sapat na ang paghahanap ng sarili niyang landas. Isipin na gusto niyang makamit ang lahat ng sabay-sabay. Ang sentro ng enerhiya sa kanyang katawan ay naging isang mundo at ang kanyang mana ay naging kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi niya naramdaman na nabawasan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit naramdaman niya na kaya pa niyang labanan ang Level 9 Paragon. Higit sa lahat, nakakita si Severin ng pag-asa na umakyat sa immortalidad. Ayon sa ideya ni Severin sa Book of True Void Enlightenment, pagkatapos ng ebolusyon ng sentro ng enerhiya tungo sa isang langit sa kuweba at patuloy na pagbuo ng panloob na mundo tungo sa isang tunay na mundo, maaaring umasa ang isang tao sa kapangyarihan ng pinagmulan ng mundo upang umakyat sa immortalidad. Kahit na mas mahirap kaysa sa pag-unawa sa pinagmulan ng martial arts at pagkakaroon ng kaliwanagan sa katotohanan ng martial arts upang umakyat sa immortalidad, ito ay talagang walang talo sa labanan. Bukod dito, ayon sa mga palagay ni Severin, kahit na matapos maging immortal, ang panloob na mundong ito ay maaari pa ring lumago ng mabilis hanggang sa wakas ay maging isang kahangahangang mundo, kahit na manganak ng buhay. Kumulo ang dugo ni Severin sa kasabikan habang iniisip niya ito. Tahimik niyang ipinagpatuloy ang kanyang mga iniisip. Isang mundo sa isang bulaklak. Isang kaliwanagan sa isang dahon.
Marahil ang aking panloob na mundo ay tunay na lalago at magiging isang mundong maihahambing sa Blue Realm. Huminga ng malalim at pinipigilan ang saya sa kanyang puso, sa wakas ay iminulat ni Severin ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa anyong ambon ay lumitaw sa kanyang paningin. Sa loob ng mayamang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, nakita ni Severin ang mabilis na pagtaas ng aura ni Dayan at ng iba pa. Hindi ko rin inaasahan na makakasulong sila. Bulalas ni Severin. Sa sandaling ito, sina Dayan at ang iba pa ay nakarating na sa level 8 Supreme Saint. Dahil kakasulong pa lang nila, wala pa silang oras para pagtibayin ang kanilang mga natamo. Ang kanilang aura ay umaalon at matindi, parang isang nakaagaw pansing maliwanag na buwan sa dilim. Si Adrian, na nagpo-protekta sa lahat, ay nakita si Severin na nagising mula sa kanyang kaliwanagan, hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, "Nahanap mo na ba ang landas mo?" Tumanggaw si Severin bilang paasalamat kay Adrian. "Salamat sa iyong mga turo, Master. Natuklasan ko kung paano maging isang Royal Paragon." Tuwang-tuwa si Adrian dito at tumawa ng malakas. "Magaling yan. Ang pag-angat mula sa pagiging Paragon patungo sa pagiging Royal Paragon ay isang malaking hangganan. Ang pag-angat patungo sa pagiging Supreme Paragon sa hinaharap ay isa pang malaking hangganan. Dahil ayaw mong sundan ang landas ng sinumang tunay na immortal, ipapasa ko na lang sa iyo ang sarili kong mga pananaw at karanasan." Napuno ng pasasalamat si Severin nang marinig niya ito. Ang isang tunay na master ay nagbibigay ng kaalaman, sumasagot sa mga tanong, at naglilinis ng mga pagdududa. Si Adrian ay isang kwalipikadong master na walang pag-aalinlangan. Hindi inaasahang naunawaan ni Severin ang paraan ng pagbubukas ng panloob na mundo, na naghahanda ng landas na naiiba sa ibang mga cultivator. Maya-maya, katatapos lang ni Dayan at ng iba pa ang kanilang pag-usad at unti-unting nagising. Mabilis na nagpaalam si Severin. "Master, naliwanagan ako ngayon, kailangan kong bumalik sa Enchanted Peak para matuno sila." Sabi niya. Ngumiti si Adrian at tumanggo. "Sige na, plano ko lang sanang magbukod." Agad na tumayo si Severin at yumuko kay Adrian, pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa patio kasama ang kanyang pamilya. Di nagtagal, pumailang lang sila sa kalangitan, naging mga guhit ng liwanag ng bahaghari at dumiretso sa Enchanted Peak. Pagbalik sa Enchanted Peak, agad na pumasok si Severin sa silid-tahimikan upang maunawaan ang nananatiling pilosopiya. Pagkalipas ng kalahating buwan, kasabay ng maningning na liwanag na pumailang lang sa kalangitan mula sa Enchanted Peak, isang nakakatakot na aura ang sumikat sa mga ulap. Sa sumunod na sandali, ang aura ng isang kompletong antas ng level 7 Paragon ay humampos sa kalangitan, na nagpapalakas ng malalakas na hangin. Sa silid ng pagsasanay, ang mga mata ni Severin ay kuminang sa determinasyon. Huminga siya ng malalim, sinipsip ang halos kalahati ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa Enchanted Peak. Matapos lubos na masipsip at mapino ang espiritual na enerhiyang ito, kinuyam ni Severin ang kanyang kamao at marahang sumugod. Sa isang iglap, ang liwanag ng kamao ay parang hangin, kasing lakas ng liwanag, marahas na binasag ang kawalan sa harap niya. Natuwa si Severin dahil ang kanyang pisikal na lakas lamang ang makapagdudulot ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan. "Ang katawan ko ay maihahambing sa isang elite quality spiritual treasure. Kahit na umabot pa lang ako sa Royal Paragon, may kapangyarihan pa rin akong lumaban." Para kay Severin, pangalawa lang ang pagsulong. Ang nagpasaya sa kanya ay ang ganap na pag-unlad ng sentro ng enerhiya tungo sa isang panloob na mundo. Sa sandaling ito, ang panloob na mundo sa kanyang katawan ay tila isang matingkad na maliit na mundo, na may mga bundok, ilog, lawa, karagatan, maliwanag na sikat ng araw, at isang malawak na mabituing kalangitan. Ang panloob na mundo ay kakabukas lang at maliit pa rin sa laki. Tinansya ni Severin na halos kalahati lamang ito ng laki ng langit ng kuweba na binuksan ni Ryan noong simula. Gayunpaman, ikinagulat ni Severin. Ang matagumpay na pagbubukas ng panloob na mundo ay nagpatunay na tama ang landas na kanyang tinahak. Hanggat nagpupursige siya, kapag ang panloob na mundo ay umunlad sa isang totoong mundo sa hinaharap,
iyon ang araw na siya ay magiging immortal. Tumayo si Severin at lumabas ng silid ng pagsasanay. Nakarating siya sa patio at pinakawalan ang kanyang banal na pandama. Nalaman niyang si Dayan at ang iba pa ay nagtago na. Pagkatapos ng isang maikling sulyap, bumulong si Severin sa kanyang sarili. Kalimutan mo na yan, pumunta tayo sa stone tablet ng swordsmanship at pagbutihin ang aking swordsmanship, at pagkatapos ay magtuon sa pagsulong sa Royal Paragon Realm. Ngayong naabot na niya ang kompletong yugto ng level 7 Paragon, hindi na malaking bagay ang pakikipaglaban sa bagong sulong na Royal Paragon. Hindi na gaanong makatuwiran ang patuloy na pag-iisa. Sa kasalukuyang antas ni Severin, ang bawat pag-angat ay nangangailangan ng parehong kapalaran at mga pagkakataon. Kung masama ang swerte ng isang tao, posible siyang ma-stuck sa isang realm ng mga dekada o kahit siglo. Hindi naman kailanman nangyari ang mga ganitong halimbawa. Ang tagumpay ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Nag-iwan si Severin ng mensahe sa communication pendant ng mga babae at pumailang lang sa kalangitan. Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, agad niyang tinawag ang isang portal sa loob ng langit ng kuweba. Pagkatapos ng ilang paghinga, lumabas si Severin sa daanan at lumitaw sa Grandi Uno Sacred Land. Naramdaman ang espiritual na enerhiya sa sagradong lupain, na mas mababa kaysa sa langit ng kuweba, bumantong hininga si Severin. Ang paglilinang ay sumasalungat sa mga patakaran, tulad ng isang bangkang sumasalungat sa agos. Kung hindi ka uusad, ikaw ay Otrez. Mabuti na lang at matagumpay akong sumali sa isang sekta simula nang pumasok ako sa Blue Realm. Kung naging isang rogue fighter ako, natatakot akong mas malala pa ang magiging resulta, at magiging walang katiyakan ang pag-angat ko sa Paragon. Matapos bumantong hininga ng malalim, pinakawalan ni Severin ang kanyang banal na pandama at lumipad diretso patungo sa direksyon ng ikalawang bundok. Ang ikalawang bundok, na kilala rin bilang Sword Mountain, ay parang isang matalas na espada na itinusok sa lupa, na may mga ulap na pumapailan lang at kulay rosas na liwanag na bumabalot sa tuktok. Hindi malapad ang talam ng espada, ilang milya lamang ito ngunit napakatarik. Mayroon din itong matarik at matatarik na bangin, pati na rin ang madulas na bangin. Lumaki ang mga luntiang palumpong sa pagitan ng mga bangin, na may mga puting crane na umiikot at mga espiritual na unggoy na naglalaro, ang kanilang uwak ay walang tigil. Ang puting dagat ng mga ulap ay gamulong sa gitna ng kalangitan, na nagpapamukha sa talam ng espada na parang nasa pagitan ng langit at lupa. Dumating si Severin sa isang iglap, nag-iba sa isang guhit ng liwanag ng bahaghari at lumapag sa Sword Edge Plaza. Walang gaanong mga disipulo sa plaza at nagmamadaling naglakad, at hindi nila napansin ang pagdating ni Severin. Sinundan ang gabay, tinawid niya ang plaza at natagpuan ang batong tableta ng swordsmanship. Ito ay isang malaking batong tableta, 10 talampakan ang haba at 2 talampakan ang lapad, parang isang mahabang kuboid, na matatag na nakabaon sa lupa. Mula sa malayo, naramdaman ni Severin ang isang malakas na hatik ng espada na nagmumula sa tapyas na bato, na nagparamdam sa kanya na parang nakaharap siya sa langit at lupa, na parang nakalubog sa dagat ng mga bangkay at dugo. Mahigit 100 disipulo ng sagradong lupain ang nagmumuni-muni sa ilalim ng tapyas na bato ng paggamit ng espada. Si Kenny, na nakasuot ng puting damit, ay kabilang din sa karamihan. Ang pagdating ni Severin ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga disipulong ito. Kalokohan. Si Severin iyon. Nagtataka ako kung bakit napunta si Severin sa batong tableta ng swordsmanship. Maaari kayang balak niyang intindihin ang sword will na iniwan ng mga ninuno sa swordsmanship stone tablet. Hindi ko pa ba naririnig na may talento si Severin sa paggamit ng espada? Naguguluhan ang mga nakapalibot na disipulo. Pero syempre, agad na tumayo ang karamihan sa mga disipulo at binati si Severin. Total, si Severin ang kanilang master granduncle. Si Kenny, na umiintindi sa enerhiya ng espada sa loob ng batong tableta, ay nagmulat ng kanyang mga mata nang marinig ang bulalas sa paligid niya. Mahinahong sumulyap si Kenny kay Severin, ang mukha ay puno ng inggit at pambabula habang ikinukuyom ang kanyang mga kamay bilang pagbati. Hindi niya inaasahan na ang lalaking kinutya niya noon ay magiging senior niya na ngayon.
At maging ang kanyang master, si Wallet, ay tatawagan siyang Uncle Master. Masayang makita ka, Master Granduncle. Matapos sumaludo si Kenny, masigla siyang nagtanong. Ano ang dahilan kung bakit ka nandito? Ngumiti si Severin at sumagot. Nandito ako para sa batong tabletang ito ng swordsmanship. May talento ka rin ba sa paggamit ng espada? Namangha si Kenny. Narinig niya mula kay Kenny na hindi lamang nakamit ni Severin ang immortal na kapalaran, kundi ang kanyang talento ay namumukod-tangi rin. Isa pa nga siyang 7th grade high-rank alchemist. At ngayon ay naging disipulo na siya ni Adrian, isang iginagalang na pagkakakilanlan. Kung mayroon din siyang talento sa swordsmanship, anong uri kaya siya ng kababalaghan? Bahagya ng umiti si Severin. Hindi na siya nagsalita pa. Lumapit siya sa stone tablet ng swordsmanship, pinag-cross ang kanyang mga binti, at direktang inilabas ang kanyang divine sense upang maunawaan ang stone tablet. Sa sumunod na sandali, nang mahawakan ng kanyang divine sense ang stone tablet, biglang naramdaman ni Severin ang pagbabago ng paligid, at ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang kakaibang espasyo na puno ng nakakatakot na sinag ng espada.